Sa ating meditation ngayong gabi sa prayer meeting, buksan natin ang ating mga Bible sa Jude chapter 1. Jude chapter 1 at babasahin natin ang verse 5 hanggang 7. Napakasarap po ang mamuhay sa katotohanan. Wala tayong alalahanin, wala tayong iniisip na mayroong nasaktan, hindi tayo nag-iisip na tayo rin ay kukwento sa ibang mga tao. Katotohanan po ang siyang talaga magpapalay sa atin at nais kong ibahagi ngayon ito sa atin tatlong katotohanan na huwag nating malimutan dito po sa ating teksto. Jude 1 verse 5 to 7. Ganito po ang sabi: ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam ninyo ang mga bagay na ito, na minsang iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumasampalataya. At ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng pakikiapid at nalulung sa kakaibang laman, ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa iyo pong katotohanan kami pinalaya ninyo, iniligtas ninyo. Ngunit sa katotohanan ninyo, siya po makapagpapalaya sa amin sa pamumuhay sa mundong ito. Minsan, Panginoon, kami po ay nadadaig po ng mga kasinungalingan at kamalian sa buhay. Ngunit ang katotohanan niyo ay magpakailanman at ito'y palaging handa at lagi pong available sa inyong mga taong naghahanap ng katotohanan ito. Kaya sa gabing ito, Panginoon, palayain niyo kami, Lord, sa tatlong katotohanan na dapat naming huwag kalimutan sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So bilang mga Kristiyano, mga kapatid, prayer meeting natin ay para sa ating mga Kristiyano. Dapat tayo magbantay sa ating mga sariling buhay, na salita ng Diyos ang ating batayan ng pamumuhay. Hindi ang ugali ng mundo, hindi ang mga sinasabi ng mundo ng mga tao ang batayan ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. Maliwanag itong ipinapaunawa sa atin sa salita ng Panginoon Sunday after Sunday sa mga mensahe. So tulad ng mga Kristiyano dito sa aklat po ng Jude, sila po ay nadadala ng iba't ibang mga kwento, usapin, aral, paniniwala sa kanilang kapaligiran at nakalimutan nila kung paano sila iniligtas ng Diyos at paano silang dapat mamuhay sa katotohanan lamang. So itong mga tao rito, alam natin sa Jude, sila po ay mga tinawag, ayon doon sa konteksto, Jude chapter 1 verse 1, sila ay mga tinawag, sila ay mga binanal ng Panginoon, mga taong pinagpaging matwid at mga iniingatan ng Diyos. Subalit sa kabila ng pag-iingat ng Panginoon, bagamat kasama nila ang Panginoon sa lahat ng sandali ng kanilang buhay, ay meron pa rin silang malinaw na kalayaan ng sarili at nagagawa nila mga bagay na hindi angkop sa kalooban ng Panginoon. Kaya sila ay nagdurusa. At dahil dito, ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Judas o ni Jude ang mga katotohanan na magbibigay sa atin ng giya o direksyon sa buhay na wag natin dapat itong kalimutan. So ito yung tatlong inspirasyong katotohanan na dapat nating ipinamumuhay sa lahat ng sandali ng ating buhay. So ayon dito sa ating teksto, una, narito yung inspirasyong malaman natin ang panganib ng unbelief. Even though Christian tayo, pero namumuhay tayo tulad ng mga taong hindi mananampalataya. At tayo namumuhay sa unbelief. Minsan nakakalimutan natin ang Diyos dahil tayo'y mayroong pinangahawakan na ating paniniwala na ito'y nasa atin pa rin, hindi mawawala. Tulad ito ng mga taga rito sa sulat ni Jude.
na si Jude, mahilig siyang gumamit ng mga Old Testament testimony, bagamat totoo, upang i-apply sa kanilang buhay. Unang-una, ito yung sinabi ni Jude, mag-ingat tayo sa panganib ng unbelief. Verse 5, ganito ang pagkakasabi sa verse 5. Ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na alam ninyo ang mga bagay na ito, sapagkat nakasulat ito sa kasaysayan ng banal na kasulatan at araw-araw nila itong binabasa at pinapalagang kasaysayan. Nasabi na minsang iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, at alam natin ito yung mga tao o bayan ng Diyos. Talagang iniligtas ito sa dakilang kapangyarihan mula sa pagkalipin. Pagkatapos nito, ang sabi, ay nilipol niya ang mga hindi sumasampalataya. Na alam natin ang kasaysayan na sa loob po ng 40 years, lahat ng mga hindi sumampalataya, bagamat sila yung mga tao ng Diyos, pero namumuhay sila na hindi mananampalataya, lahat yun inubos. Lahat yun ay nahatulan ng kamatayan, at ang pumasok sa lupang pangako ay ang second generation. Kaya sinabi nito ni Jude, alalahanin ninyo, alam na alam nyo ito. So anong leksyon sinasabi rito? Unang-una, dapat tayong huwag magtiwala sa seguridad ng ating nakaraan. Bilang Kristiyano, tayo man ay pinalaya ng Panginoon mula sa kaparusahan ng impyerno, ng ating kasalanan. Tinubos tayo ng ating kinamatayan tayo. Ito yung ating nakaraang karanasan. Pero ang nakaraan nating karanasan, mga kapatid, bagamat ito'y maganda, ito'y mabuti, pero wala na po itong kaugnayan sa ating kasalukuyan. Tanging nakaraan na yun, hindi na mauulit yun. Tulad ng kamatayan ng ating Panginoon, once and for all lang yun, minsan na nangyari, at hindi pwedeng siya'y mamatay muli sa ating kasalanan. Dahil lahat tayo ay nagkakasala. So ang kailangan natin ay dapat nagkukontinue tayo. Tayo ay nagpapatuloy sa ating pamumuhay bilang mga iniligtas ng Diyos at hindi sa unbelief. Hindi sa kawalang pananampalataya. Sapagkat minsan tayo gumagawa, namumuhay tayo na wala sa pananampalataya ng Panginoon. Hindi ayon sa kanyang kalooban. So dapat ang ating present time bilang Kristiyano, gamitin nating magsumikap na ipamuhay yung ating nakaraang karanasan na ngayon ay nagpapatuloy sa buhay natin. Ikalawa, dito po sa panganib ng unbelief, huwag nating asahan o panghawakan ang kinabukasan nating karanasan. Darating pa lang yun. Ito yung magpupursige sa atin, magdidikta sa atin na ating ipamuhay ang ating buhay sa kasalukuyan upang maabot natin ang kinabukasan. Remember, pagdating po sa providence of God, sa decree of God, ang Diyos po may tinakda na at tayo binigyan ng dalawang choice. Dalawang pintuan. Either susunod ka sa utos niya na buhay ang ating tanggapin, nakatakda na yun. Or either sa disobedience tayo na ang kasunod nito ay kaparusahan. Nakatakda rin yun. Kaya nga sa ating past at ang ating future, huwag nating asahan. Huwag tayong mamuhay ro na hindi na tayo kikilos. Total, ako ligtas na, so mapapalangit na ako. Mga kapatid, delikado po yun. Dapat nating pamuhay ang ating kasalukuyang kaligtasan ngayon upang matamo natin ang itinakda sa darating. Sapagkat kung hindi tayo magsusumikap sa ating panahon ngayon, ano bang pinagsisikapan dito? Hebrews chapter 12 verse 14. Kailangan pagsikapin natin sa pakikipag-isa, pakikipagkapwa natin sa ating kapatiran, sa ating pamilya, at kabanalan. Isa yun. Parallel sa kabanalan, iyong ating pakikipagkapwa. Kung masama, maraming taong nagagalit sa atin, wala ka sa kabanalan. Pag sinabing wala ka sa kabanalan, ganun lagi ang buhay mo na mayroon kang mga kaaway kasi mayroon kang ginagawang kung anong para mag-away, ang sabi nga, without holiness, you can never see God. Wala talaga sa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi mo asahan ako'y uupong kasama ni Kristo. No. Yung kinabukasan
wala yang kaugnayan sa iyo sa iyong pagsisikap sa pagpasok sa pintuan ng buhay. Ipamuhay mo ang iyong kaligtasan. Number 1, holiness. Yun ang ating dapat i-pursue sa buhay natin. Pag sinabing pursue, mga kapatid, tulad ng mga taong naghihimagsik na kanilang pinipersecute ang Kristiyano, they're pursuing the Christian. Ang ibig sabihin, inuusig nila ang Kristiyano. The same with us, Christians, kailangan usigin natin, habulin natin palagi ang pamumuhay sa kabanalan, pakikipagkasundo sa ating kapwa. Sapagkat may panganib po ang unbelief na ito. Kaya ang application dito, isa lang, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung nagtitiwala ka, gawin mo yung nararapat mong gawin. Pasukin mo yung dapat mong pasukin. Huwag yung hindi dapat. Ikalawa, sa verse 6, inspirasyon ditong malaman natin ang kahihiyan ng rebellion. Kahihiyan po ang mangyayari sa mga nagre-rebel, lumalaban, naghihimagsik. Verse 6, ganito po ang pagkakasabi. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman, hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Na ano pong kaugnayan nito sa atin dito? At sinasabi dito ni Jude na maging mga anghel, hindi pinapatawad ng Panginoon. Kahit sila'y anghel, espesyal. Mas lamang sila sa tao, pero tayo nilikha ng higit pa sa anghel. Alam natin yan. Pero sila po yung mga maluluwalhati. Pero may parusa pa rin sa kanila ang Panginoon. Huwag mong sabihin ikaw ay malago, huwag mong sabihin ikaw ay mabuting Kristiyano, may parusa pa rin pag ikay nagkamali. Anong pagkakamali? Dalawa pong pagkakamali rito eh. Una, hindi nila iningatan ang kanilang sariling katungkulan. Mayroon tayong katungkulan natin, mga kapatid. Anong katungkulan natin? There is only one. John chapter 13, verse 34 to 35, sabi ni Jesus Christ, isang bagong utos ang binibigay sa inyo, magmahalan kayo sa isa't isa. Tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa upang malaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Now, kung tayo po may bangayan sa ating kapatid, sa ating kapwa, sa ating kamag-anakan, o ikang dahilan ng bangayan, mga kapatid, iniwan mo yung hindi mo iningatan ang iyong kalagayan. At ang sabi diyan, yung mga anghel iginapos. May kaparusahan talaga. Ikalawang kamalian, iniwan nila ang kanilang sariling tirahan. Ang tirahan natin ay si Jesus Christ. Wala tayong ibang tirahan. Pero ang iniwan natin ito kapag nagsasarili tayo, yung ating inggit, yung galit natin sa kapwa, yun ang ating pinamumuhay, tinitirhan natin, nagkakaroon to ng confusion sa marami. Tandaan natin, may kahihiyan na tatanggapin ang rebellion. Sapagkat kung tayo po ang cause nitong mga conflict, awayan, mga kapatid, even angel, ano natin si Satan yan, wala namang pinakamahusay na anghel na pinarusahan ng maliban kay Satan. Iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Kung anghel di pinatawad ng Diyos, gayon din tayo. Huwag tayong masyadong magpapakampante sa ating sarili. So dalawa ang dapat mong tanggapin at dapat nating alalahanin dito sa kahihiyan ng rebellion. Unang-una, dapat mong malaman mayroon kang dapat tanggapin. Ikalawa, dapat mong malaman mayroon kang dapat igalang. Una, ang tanggapin mo rito ay ang layunin ng Diyos. Bakit ba tayo niligtas ng Diyos? Bakit inilagay ang mga anghel? Bakit may anghel? Ano ang layunin ng Diyos sa mga anghel? Upang maging lingkod niya. Hindi siya pangunahan. Ganon din tayo. Tayo po ay iniligtas ng Diyos dahil may layunin ng Diyos. Ang sabi, ang ating layunin, only one.
to glorify God and to enjoy Him forever. Pag nag-glorify natin ang Diyos at nag-enjoy tayo sa Kanya, walang problema sa ating kapwa. Walang problema. Kasi namumuhay tayo sa pag-ibig. Yun ang dapat nating tanggapin. Hindi nag-ingat sa kanilang katungkulan. Tayo may katungkulan tayo. Anong katungkulan din? Love God above all and love your neighbor. May layunin ng Diyos sa atin tulad ng sa mga anghel. May tinakdang layunin ng Diyos sa anghel. The same with us. So, piliin natin ang sumunod sa nararapat. Piliin mo ang pintuan ng buhay. Piliin mo ang dapat sapagkat may nakatakda na nakalaan na kung ano ang magiging bunga. Ikalawa, mayroon kang dapat igalang. Igalang ang Diyos bilang Diyos. Sapagkat kung tayo po ang gumagawa, nagdesisyon tulad ng mga angels. Ang angels doon, ang kanilang tungkulin is to listen and to obey God. Pero ang ginawa nila, iniwan nila yun eh. At sila mismo ang nag-decide. Silang nagdesisyon sa kanilang sarili. Sa atin hindi rin. Ano mang desisyon natin, dapat based sa banal na kasulatan. Joshua 1:8, di ba? Bulay-bulayin nyo, ang aklat na ito, huwag nyo ihiwalay sa inyo mga bibig, upang masunod nyo ang lahat ng nakasulat o lahat ng bagay na naaayon sa sinasabi ng kasulatan. So lahat ng ating desisyon dapat nakaayon sa salita ng Panginoon. Kaya dahil dito sa kanilang pag-alis sa kanilang katungkulan at hindi nila iningatan, iniwan nila, ibinulid sila ng Panginoon sa pinakamalalim, bottomless pit. Yan sinasabi natin mga kapatid na mayroon din tayong kaparusahan. Kaya ang application, number 1, isa lang, nagpapasakop ka ba sa Diyos? Then pangatlo na inspirasyon na dapat nating malaman sa verse 7. Dapat nating malaman, mayroon pong kahatulan sa immoral. Verse 7. Ganito ang sabi. Gayon din ang Sodoma, na pumasok dito ang Sodoma, no? Dahil ito ay tulad ng mga anghel ay naparusahan din. Sodoma at Gomora at ang mga lungsod, no? Sodoma at Gomora at mga lungsod na damay na. Mga lungsod. At mga lungsod ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nalulung sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Ang Sodoma sa atin naging halimbawa. These are all lusts. Kahalayan sa laman, kahalayan sa mata, kahalayan sa pride, sa ego. Lahat ito ay lusts. Pagka namumuhay ka sa desire na ito, unti-unti kang nilalamon. Nilulunok ka ng desire na ito. Hanggang sa hindi ka na makawala. Huwag hayaang manatili ka sa lugar na yun. Huwag hayaang laging nasa isipan yan. Huwag hayaang laging nasa desire yan. Dahil hindi nalulugod ang Panginoon dyan. Dahil kung hindi natin to tatakasan sa lahat
sa buo nating lakas, pagtitiwala sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, maangkin natin yung kaparusahan. Sa Sodoma, alam natin, nilamon sila ng apoy. At yan ay lumalarawan sa apoy sa impyerno. Pero Christians, itong pinakamaganda eh. Sa Sunday natin, pagdating sa ating pinag-aralan, natin natapos last time. When it comes to justification, kahit nagkasala ka, isang Kristiyano, kahit nalulung ka sa ganon, hindi ka hatulan ng Diyos. Pahihirapan ka lamang nung consequence ng ginawa mo. Example, sinabi sa Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ. Nagkakasala tayo. Minsan sinasadya natin. Most of the time, nagkataon. Pero hindi ibig sabihin, condemn tayo ng God. No. Hindi siya pwedeng tumalikod sa iyo. Hindi niya pwedeng talikuran sarili niyang nandyan sa iyo. Ililigtas at ililigtas ka, pero you have to suffer. Magdurusa ka sa losses nito. Pero not necessarily condemn ka. Yan ang justification. Doctrine of justification. Assured ka. Hindi ko masabing once saved, always saved. Na. Kasi iba yung connotation ng once saved, always saved. Kundi, para sa akin, assured ka no matter what. Ano man mangyari sa iyo. So bakit ka titignan yung, ma-experience mo yung ganun? Maningkamot na ta. Magsikap tayong ipamuhay yung ating kaligtasan ngayon. Magkaroon tayo ng peace sa ating kapatid. Wala nang anumang problema. Mamuhay tayo sa kabanalan. Kasi kung hindi mo magagawa, hindi mo makikita talaga ang Diyos. Because in the first place, you are not saved. Hindi ka talaga ligtas. So, tatlong katotohanan dapat nating ginagawa o gagawin ngayon, mga kapatid. Number 1, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos dahil mapanganib ang kawalang pananampalataya. Ikalawa, magpasakop ka sa Diyos sapagkat kahihiyan ang hindi pagpapasakop. Yan ay pagrebelde. At ikatlo, sumunod ka sa Diyos sapagkat kahatulan ang mamuhay sa immoral na gawa. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo po mga salita na muli nyo kaming tinuruan upang mapatibay, mapalakas ang aming pananampalataya at aming pagsisihan ang aming pong mga nagawa at gagawin pa, binaplano pa na paninira sa aming kapwa. Ito po isang gawang kasamaan at hindi ito kabanalan. Nawa po, Panginoon, mapigilan ang lahat ng ito upang kayo masunod at kayong maluwalhati sa aming buhay. In Jesus' name, Amen.